Patay na ang batang to. Huwag mong isiping biro lang ang bulutong. Ako, ayokong mamatay. Nanay, tatay, nasaan na ba kayo? Ako si Ancestro Xuantian ay isinilang muli sa katawan ng isang 7 taong gulang na bata na may bulutong. Ang pangalan ng katawang ito ay kapareho ng sa akin. Lin Yaoyao ang tawag. Naging alipin siya ng maagang edad. Ngayong nasa katawan ko na siya, ililigtas ko ang buhay niya. Tutulungan ko rin siyang hanapin ang nawawalang mga mahal sa buhay. Taho, 300 taon na. Maasim at matamis na taho. Maingay pa rin ang mundong ito. Hinto. Doon. Sige. Matandang yan, saan ka pa tatakbo? Walang silbi ang pagpatay nyo sa akin. Kahit na humina na ang aming pangunahing sangay, ang mga sangay ninyo ay hindi maaagaw ang ancestral house ng pamilya Liu. Ang ancestral house ng pamilya Liu ay isang lugar na pinagpala ng Feng Shui, iniwan ng ating ninuno. 300 taon ng hawak ng pangunahing sangay ang ancestral house. Ngayon humina na ang inyong lahi. Panahon na para ibigay ito sa aming mga sangay, ang ancestral house ng pamilya Liu. Kaliwanagan ng araw, naglakas loob ka pang pumatay, wala na bang batas? Bating pakialamera, gusto mong mamatay? Bata, tumakbo ka na, mamamatay tao sila. Huwag kang magpakapalalo, kayong mga mamamatay ang dapat. Ikaw. Mga ordinaryong tao ang naglakas loob na harapin ako. Kotseng lupa umusad. Ano to? Ito ano ang nangyayari? Ito ang matagal nang nawala, lihim na sining ng 8 simbolo kotseng lupa. May matinding eksperto na lumitaw sa lungsod ng Luana. Umalis na tayo rito. Opo, Binibini. Umalis na tayo. Huwag kang matakot, Iha. Narito ako. Hindi ka nila masasaktan kahit kailan. Iha, Ako, natatakot ka ba? hayaan mo na. Sa paningin ng iba ngayon, ako ay isang batang 7 taong gulang lamang. Anak, ano ang pangalan mo? Bakit mag-isa ka lang? Ako si Lin Yaoyao. Narito ako upang hanapin ang aking kamag-anak. Kung buhay pa ang aking apo, malamang kasing edad na nitong batang ito. Ganito na lang, malapit lang ang bahay namin. Sumama ka muna sa akin. Mag-isip tayo ng paraan para mahanap ang pamilya mo. Ayos ba? Sige. Ang aming angkan ng Lorente, sa loob ng 300 taon ay pinoprotektahan ng dakilang ninuno, maraming sangay at malaki ang pamilya. Ito ang aming dakilang ninuno ng angkan ng Lorente. Ang dakilang ninuno ng angkan ng Lorente ay ako. Inay. Inay, bumalik ka na. Hindi ba ito si Aday ko? Bakit siya naging ganito? Amo, ang buhay ni Aday ay ibinigay mo. Handa si Aday na maglingkod sa iyo kahit saan, kahit anong panganib. Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Aday, sa aking pagmumuni-muni sa loob ng 300 taon, tiyak na dadaan ako sa malaking pagsubok. Pinapauwi kita upang hindi ka maapektuhan dahil sa akin. Umalis ka na. Kapag nakalampas na ako sa pagsubok, tiyak na isasama kita sa paglalakbay sa langit. Candy, Inay, gusto ko rin ng candy. Mabait ka ayo, kendi ito ni Yaoyaw. Sa susunod, bibilhan kita ng inay. Sige. Siya ba ay isang tanga? Hindi ko inaasahan na si Aday kung sa kanyang muling pagkakatawang tao ay naging isang tanga. Paano siya naging ganon? 7 taon na ang nakalilipas, ang aking apo ay pinatay ng masasamang tao at ang aking anak ay naging ganoon. Ngayon, ang aming ancestral home ay gustong agawin ng mga kamag-anak, baka hindi ko na kayang sundin ang utos ng ninuno. Kapag bumalik na ang dakilang ninuno, Liugilan, lumabas ka. Luca Lorente. Luca Lorente, anong ginagawa ninyo rito? Aray, ang pangunahing sangay ng angkan ng Lorente, ganito na lang ang lagay ngayon. Akala ninyo ba, dahil apelyido ninyo ay Lorente, at kayo ang pangunahing sangay, ay maaari ninyong agawin ang punong tahanan ng angkan ng Lorente at hindi na aalis? Ano naman ngayon kung pangunahing sangay? Mahina ang kakayahan, kakaunti ang miyembro. Hindi ba't kayo'y ginagawang aso ng aming sangay at tinatapakan sa ilalim ng paa? Huwag ninyong abusuhin ng labis. Huwag kang mag-init, matanda.
Hindi kami narito ngayon para manggulo. Ang paligsahan ng angkan ng Lorente ay malapit nang dumating. Ayaw kitang makita sa paligsahan na matalo ng napakasama, kaya narito ako ngayon para personal na mag-abot ng hamon sa iyo. Hamunin? Hamon? Matanda, pag-isipan mong mabuti. Kung hindi mo tatanggapin ang hamong ito, umalis ka na agad sa paligsahan at iwan mo ang punong tahanan ng mga Lorente sa amin. Kung tatanggapin mo, sundin ang mga patakaran. Walang katiyakan sa buhay o kamatayan. Kayo, hindi ninyo magagawa ito? Anong nangyari? Takot kang tanggapin? Ganito lang, at may mukha pa kayong mag-angkin bilang pangunahing sangay? Nakakahiya kayo sa angkan ng Lorente. Sino ang nagsabing hindi kami tatanggap? Para wakasan ang mga tulad ninyong mabababang uri, hindi ko kailangan ng kahit anong pagsisikap. Ang bata-bata mo, nandito ka pa. Nagmamalaki ka ng ganyan. Batang pasaway, sa tingin ko umuwi ka na lang ng mabilis. Umuwi ka na at sumuso sa nanay mo. Yao-yao, sila ay mga taong masasama at mababagsik. Huwag kang magsalita ng walang saysay. Bumaba ka. Luca Lorente, kahit na ang aming pangunahing sangay ay humina na, hindi rin kami mga duwag na takot mamatay. Oh? Matanda na ang babaeng ito pero may tibay pa ng loob. Tigilan ang kakulitan. Harapin mo. Nanay. Mabuti. Karapat dapat kang maging anak ni Luca Lorente. Magaling. Liugilan, talo ka na. Agad na ibigay ang ancestral house ng pamilya Liu. Ibigay mo sa akin. Aday takot. Sandali, susunod ako ang lalaban para sa kanya. Ang bata-bata mo, nandito ka pa. Nagmamalaki sa harap ko, wala kang alam sa mundo. Yao-yao, bata ka lang. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Lola ang bahala sa kanya. Naku, mukhang ayaw mong tanggapin ang pagkatalo. Sige, laban ulit. Itim na suntok. Chingking, ayos ka lang ba? Ano ito? Ano ang nangyayari? Paano nawalan ng kontrol ang lakas ko? Anong teknik ang ginamit niya? Hindi ko pala siya kayang talunin. Imposibleng hindi mo siya matalo. Tiyak na nasiraan ka ng ulo. Tao, ihatid ang binibini. Sa manggagamot na huwa para magamot. Bilisan! Matandang babae, ang nangyari ngayon, hindi ito matatapos ng ganito lang. Ang paligsahan ng pamilya pagkatapos ng 3 araw. Tiyak na wawasakin ko ang pangunahing sangay ng pamilya Liu. Lipulin ang buong angkan. Malinaw na babalik pa ang mga iyon para muling maghasik ng lagim. Hindi pwede. Kailangan kong tulungan si Aday na manalo sa paligsahan. Aday, ano ang paborito mong gawin kapag walang ginagawa? Mahilig kumanta si Aday. Maliit na bola. Hampasin lang paa. Aday, paano ka naging ganito? Malang namumulaklak 21, siyam 8 siyam 5 6 siyam 8 siyam 5 7 siyam 8 siyam siyam 101. Aday, naipasa ko na sa iyo ang aking sariling likhang teknik, ang aking lihim na pamamaraan. Basta kantahin mo lang ang awiting pambata na ito, mai-activate mo ang teknik na ito. Ayos, ayos. May lihim na teknik na si Aday. Maliit na bola, hampasin ng paa, malang namumulaklak 21. Kuya, ito ang matandang to. Noong naghahamon ako ng laban, nasaktan niya ang anak kong babae. Pakiusap kuya, tiyaking ipaghiganti mo ako. Pakiusap tito, ipaglaban mo ang aking karapatan. Mabuting pamangkin, huwag kang mag-alala. Ang pangunahing sangay ng pamilya Liu ay naglakas loob pa ng ganito. Tito, tiyak na ipagwawagi ko ang iyong karapatan. Liugilan ang paligsahang ito ng martial arts, huwag kang sasali. Oo, para hindi kayo mawasak ang pamilya ninyo. Ano ang gagawin natin? Ang aming buong pamilya, matanda at bata. Hindi talaga kalaban nila. Huwag kang mag-alala. Aday, Sa totoo lang, hindi ko dapat saktan ng isang tangang bata.
Pero para sa negosyo ng pamilyang Liu hindi masira sa kamay ng ina at anak. Kailangan kong tanggapin ang laban. Basta't aminin mong talo ka, sisiguraduhin kong buhay ka pa. Ako si Mario Laurente, pero ako ay mula sa angkan ng Liu, ang pinakamalakas na sangay. Ang anak kong si Wenyao ay higit pa, ang pinakamahusay na estudyante ni Ancestro Sheshan para labanan ka isang tangang bata. Sayang ang kakayahan. Ancestro Sheshan, isang talo ko lang. Aday, kaya mo yan. Talagang mananalo ka, maniwala ka sa akin. Hindi matatalo si Aday, mananalo si Aday. Paligsahan ng angkan ng Liu, simula na ng unang round. Ang tangang ito parang talaga may kakayahan. Tingnan mo siya, baka minamaliit natin siya. Suntok ng hangin at ulap, laban. Palad ng dragon. Pamumuno sa dragon. Bumaba ka tanga, huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Suntok na bumubuwag sa ulap. Labas! You. Ayos lang ba kayo? Unang round ng laban, Miguel Laurente ang nanalo. Magaling! Hindi ako nagkakamali. Ang anak ni Mario Laurente, Liu Gilan, pinapayuhan ko kayong ilabas ang ari-arian ng pamilya. Para mailigtas ang buhay ng anak mo. Lola, huwag kang mag-alala. Ang mga sugat ni Aday ay hindi gaanong malala. Unang pagkakataon lang niyang sumali sa laban, hindi pa siya sanay. Nagdadahilan pa, hindi ka nahihiya. Sa suntok ko, ginamit ko lang na 20% ng lakas ko. Kapag nagdagdag ako ng 10%, tiyak na mamamatay ka. Yu, huwag na. Yu, uuwi na. Yu, huwag na sumali. Yu, uuwi na. Aday, huwag kang sumuko. Magtiwala ka sa akin, makakaya mo. Pangalawang round, magsimula. Hindi mo ako matatalo. Kung ayaw mong matalo ng malala, sumuko ka na agad. Paano naman si Yao Yao? Hindi ko siya kayang talunin. Mukhang talagang medyo tanga ito, takot mamatay at gustong mabuhay. Malaman mo mamaya, sino talaga ang duwag at mapag-imbot sa buhay? Aday, nakalimutan mo na ba ang paborito mong gawin? Maliit na bola, sipay ng paa, malang namumulaklak, 21. 28, 25, 6, 28, 25, 7, 28, 31. Baliw ba ang dalawang ito? Anong oras na ba? Kumakanta pa ng awiting pambata. Anak, ikalawang round, gusto kong patayin mo itong buhay ng tangang ito. Opo, ama. Dahil ayaw mong sumuko, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malakas. Mga kasama, alam niyo ba ang Phantom Fist? Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat. Ang maalamat na Phantom Fist, pinsan. Kinuhanan pa ang natutunan ang di kayang pantayang teknik. Itong tanga, tiyak na sa pagkakataong ito matatalo ng lubusan. Kumakanta pa rin itong tanga. 31, 28, 25, 6, 28, 25, 7, 28, 29, 31, 31, 31, 31, 35, 6, 18, 7, 101. Ano ito? Hoy, yung bata sa kabila. Tingnan mo ito. Anak, anak. Paano ito nangyari? Paano ako natalo sa isang tanga? Nanay Yao Yao, nanalo ako. Nakita mo ba nanalo ako? Ano ba talaga ang nangyayari? Bilang ang dakilang ninuno ng Sheshan pribadong estudyante, Kahit na hindi pa rin makakalaban sa isang tanga. Imposible, talagang imposible. Ngayon, ang score ay isa-isang tabla. Aday, ang galing mo. Lahat ito ay dahil kay Yao Yao. Tumutulong si Yao Yao sa akin. Ang aming pangunahing sangay ng Liu, sa loob ng maraming taon laging inaapi ng mga side branch. Ngayon sa wakas, may pagkakataon na tumayo. Huwag masyadong magalak ng maaga. Ang ikatlong round ng laban ang mananalo, tiyak na tayo. Kuya, ano ang gagawin? Sa tingin ko panahon na. Kailangan ng kumilos ang guro ni Wenyao. Wenyao, inihanda na ng guro para sa iyo ang reversal spell array. Ang kalaban mo ay tiyak na mamamatay. Simula na ng ikatlong round ng laban.
Pag-ikot ng mundo, pagpapalit ng bituin, walang katapusang yaman ng kalikasan, palad na sumisira sa langit at lupa. Anong nangyayari? Bakit nawala ang lakas ko? Nasaan na ang lakas ko? Kanina lang andito pa yon ang lakas ko. Anong nangyayari? May mali. Tiyak na yung formation ng master ko ang gumana. Ang tanga-tanga. Ngayon parang tupang ihahain na lang. Tanga, kahit dumating pa ang hari ng impyerno ngayon, hindi ka pa rin maliligtas. Tingnan mo ito. Suntok ng bagyo at unos. Mananalo na ang anak ko, ang minanang ari-arian ng pamilya Liu, malapit nang maging atin. Kanina pang matapang, 'di ba? Ano na? Lumaban ka naman. Ngayong araw na ito, kukunin ko ang buhay mo at pawawasakin ko ang buong pangunahing sangay ng pamilya Liu sa mundong ito. Huwag! Ang tanga-tangang to, karapat dapat bang manalo? Ngayon, maliban kung dumating ang dakilang ninuno, walang saysayang sino man. Nakakainis. May gumagamit pala ng reverse formation sa likuran para mandaya. Ang mga walang utang na loob na supling ng pamilya Liu, hindi man lang ako iginagalang bilang dakilang ninuno. Tanga. Tingnan mo to. Huwag kang magpakapal. Huwag mong sasaktan si Aday ko. Bagwa formation ng langit at lupa, sumipot ka! Ano ito? Ito ang Bagwa Demon Subduing Formation ni dakilang ninuno Xuantian. Sige! Naghahanap kayo ng kamatayan. Palad ng 8 simbolo ng langit at lupa. Inay. Nanalo ako. Aday, ang galing-galing mo. 3 laban, 2 panalo, ikaw ang nanalo. Wenyaw, Natalo ako. Liu Yu, hindi man lang humina ang kanyang lakas si Liu Yu. Imposible yan. Si Liu Yu, yang tangang yan simula nang mawala ang anak niya. Nag-iba na ang isip. Nawala rin ang lahat ng kanyang kasanayan sa martial arts. Paano siya naging ganito kalakas? Liu Gilan, magsabi ka ng totoo. Ano ba talaga ang pinag-aralan nitong tangang ito? Isang masamang uri ng martial arts? Hindi mo ba nakikilala ang pamamaraan ng dakilang ninuno? Ano? Ang pamamaraan ng dakilang ninuno? Imposible yan. 300 taon nang nakakulong sa pagmumuni-muni ang dakilang ninuno. Paano ito nangyari? Mga walang hiya. Kung kayo ay mula sa lahi ni dakilang ninuno Xuantian, maging pangunahing sangay o pangalawang sangay man, dapat sundin ang kanyang mga aral. Maglaban ng marangal at hayagan. Paano kayo nakagawa ng mga mandarayang pamamaraan? Ito ay paligsahan ng angkan ng Lorente. Nakaupo sa entablado ang mga mandirigma mula sa iba't ibang grupo. Sino ang nagsasabing mandaraya? Tingnan mo kung ano ito. Nahanap ko na ang iyong maestro at naghanda ng isang baligtad na formation. Hindi ka matatalo ng tangang yan. Huwag kang mag-alala. Ang minanang industriya ng pamilya Lorente ay hindi na dapat mapunta pa kay Lugilan at sa kanyang grupo. Si Mario Lorente gumamit pa ng ganitong hamak na pamamaraan. Grabe na talaga. Paano mo nalaman ang paraan ng pag-iwan ng larawan? Sino ka talaga? Hindi ba't kamakailan lang ikinolekta ka ni Liu Gilan? Isang batang lansangan? Paano mo nakuha ang ganitong kapangyarihan? Anak kong babae. Nanay, saan napunta ang anak kong babae? Anak, naalala mo na may anak kang babae pa pala? Hindi kaya magiging malinaw na ang isip mo. Ang bagwa aray na ginamit ni Aday kanina, napakalakas talaga ng kapangyarihan. Direktang binuksan ng kanyang 6 na meridian na lahat ay nabuksan, kaya biglang tumama sa kanyang utak. Wala naman sigurong mangyayari sa kanya? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng nangyari kay Aday, hindi lang agad makakabawi ng malinaw na isip. Ang mga martial arts na natutunan niya noon ay maibabalik din. Katawa-tawa. Hindi ko pa naririnig na ang labanan ay makakapagpabalik ng malinaw na isip. Sa tingin ko, isang tanga lang talaga. Tiyak na gumamit siya ng masamang martial arts, kaya naapektuhan siya. Saan may labanan na nakakapagpabalik ng malinaw na isip, ang tangang ito tiyak na gumamit ng pandaraya.
Oh, kaya pala napakalakas. Puro pala peke. Baka katulad ng side branch na hindi maganda. Iisa lang silang uri ng tao. Wala dapat magsalita laban sa isa't isa. Ang labanang ito kanina ay walang bisa ang resulta. Walang bisa. Hindi pa rin kayo sumusuko? Aday, gamitin mo lang ang iyong tunay na lakas. Laban ulit. Ang mga ina po ng pangunahing sangay ng Liu narito si Liu Yu. Sino sa inyo ang lalaban? Ikalawang laban Liu Yu ng pangunahing sangay ng pamilya, Liu laban kay Luca Laurente ng gilid na sangay ng pamilya Liu unang round, simula. Liu Yu, mas nakatatanda ako sa'yo. Mas malalim ang lakas ko kaysa sa'yo. Kaya ngayon, hindi ko na kailangang gumamit ng lakas espirito. Sa pamamagitan lamang nitong lakas at kasanayan sa pakikipaglaban, ay mapapatalo kita ng buong puso at walang pagtutol. Kuya, si Liu Yu na tanga ay hindi kalaban mo. Suntukin mo ng malakas. Kung ganon, gamitin natin ang tunay na lakas. Ang aming pamilyang Liu ay hindi madaling apihin kung gusto ninyong mangapi sa amin. Subukan ninyo. Aday, ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Kapag nanalo ka, bibilhin ko para sa'yo ang lahat ng lollipop sa buong kalye. Sige, usapan na yan. Huwag kang magpakapalalo. Ipakita ko sa'yo ang kapangyarihan ng aking kapatiran ng dugong mapaniil. Palad ng nagliliyab na pagbasag ng himpapawid. Palad ng mahinang hangin na umiihip sa ulap. Ito, paano ito nangyari? Ang aking palad ng nagliliyab na pagbasag ng himpapawid sa buong katimugan ay nasa top 10. Ano, talunan ka na ayaw mo pang aminin kung mahina ka? Huwag kang maingay dito. Kung ayaw mong matalo, huwag kang sumali. Ang sangay ng inyong mga Liu ay natalo na. Tuparin ninyo ang pangako. Huwag nang muling mangarap sa minanang yaman ng angkan Liu. Sandali. Hindi pa ako nakikipaglaban. Malayo pa sa katapusan ng laban na ito. Si Mario Laurente mismo ang lalaban. Narinig ko noong mga nakaraang taon, nakuha ni Mario Laurente nang hindi sinasadya ang isang martial arts manual, ang lihim na aklat ng pagbabago ng daigdig. Nagsanay siya ng buong puso at umakyat ng husto ang kanyang lakas. Delikado na si Liu Yu ngayon. Ang lihim na aklat ng pagbabago ng daigdig, ang manual na ito, hindi ba ito yung lumabag sa natural na kaayusan kaya't itinapon ko sa ilalim ng bangin? Hindi ko inakala na pagkaraan ng maraming taon ay makikita pa pala niya ito. Liu Yu, ngayong naibalik na ang iyong alaala, dapat mong maalala na mayroon ka pang isang anak na babae, di ba? Naaalala ko noon, napakaliit at napakaganda niya, napakakisig. Nang itinapon ko siya sa bangin, hindi man lang siya lumaban. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Tama, ako mismo ang nagtapon sa kanya sa bangin. Oo nga pala, sa kanyang braso, meron siyang birthmark na hugis plum blossom. Baka itong batang ito na namatay sa gutom na aking sinaniban ay ang anak ni Aday? Aday, kailangan mong manatiling kalmado. Huli na. Mamatay ka na, palad ng pagdurog sa dugo at mga ugat. Anak! Aday? Mangangahas kang galawin ng taong akin. Huwag mong galawin ang mga tao ko. Ano, gusto mong makipag-away sa akin? Wala ka namang dugong Liu. Umalis ka na agad. Kung hindi, mawawala ang buhay mo. Dahil na ako'y sumapi sa katawan ng batang ito, kaya tutulungan ko siyang makilala ang kanyang pamilya. Ito ang dapat kong gawin ayon sa tadhana. Ako ay isang Liu. At saka, ako ang anak ni Liu Yu. Markang Plum Blossom. Ang apo ko, hindi ka pala patay. Ikaw nga ang apo ko. Lola, ako nga ang apo mo. Lola, huwag mo na kayong mag-alala. Alagaan mo si Itay. Ako na ang bahala dito. Ha? Maniwala ka sa akin. Sige. Ikaw pala ang anak ng tangang iyon. Bata ka, gusto mong makipaglaban sa akin? Wala na ang ninuno, ang pangunahing sangay ng pamilyang Liu. Nawalan ng suporta, kikilos lang ako ng kaunti, madudurog ko kayo. Tigilan ang mga salita. Mario Laurente, dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Pagbabaliktad ng langit at lupa, pagpapakulong sa masamang espiritu.
Lahat ng bagay sa langit at lupa makinig sa aking utos. Mahika ng pagpabagsak sa demonyo ng langit at lupa. Sige! Mahika ng pagpabagsak sa demonyo ng langit at lupa. Hayo na. Tatay, Tiyo, tatay. Kuya? Makinig kayong mabuti sa akin. Ang nangyari ngayon ay babala lamang. Sa hinaharap, kung maglakas loob pa kayong bumalik at guluhin ang aming ancestral home ng mga Liu, tiyak na hindi na kayo makakabalik pa. Yaw-yaw, ikaw nga talaga ang aking apo. Ang dami mong pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Tingnan mo. Ito ang binili para sa iyo ng iyong lola, isang kalembang. Sa wakas, ay nakita na ng iyong lola na hawak-hawak mo na ito. Sa ngayon, hindi pa ito ang tamang pagkakataon para sabihin sa kanila na patay na ang tunay na yaw-yaw. Lola, huwag kang malungkot. Nandito na naman ako, di ba? Oh, yaw-yaw, sa loob ng maraming taon, saan ka ba natuto ng ganyang kagaling na martial arts? Ito. At 7 taon ka pa lang, ang teknik na ipinakita mo kung walang 100 taong pagsasanay ay imposibleng mata mo. Ako ang dakilang ancestro Xuantian na nag-reincarnate at sumailalim sa tribulasyon ay napasok sa katawan ng isang bata. Kung sasabihin sa iba, medyo nakakahiya pa rin. Ito, ako... Yaw-yaw, sa wakas nakauwi ka na, ang iyong ama siya. Hi. Lola, huwag kang malungkot. May paraan ako para pagalingin si Papa. Lubusang nasira ang kanyang mga tendon at meridian, hindi ito maaayos kung hindi sa kapangyarihan ng immortal. Hindi ka nagbibiro, di ba? Lola, maniwala ka sa akin. May paraan ako. Ngayon, tulungan mo akong humanap ng ilang bagay. Anong mga bagay? Tulungan mo akong humanap ng buto ng Datyles mula sa isang 300-year-old na puno ng Datyles, isang shell ng kuhol na nalantad sa buwan sa loob ng 49 na gabi, at ang unang patak ng hamog sa umaga na dumulas mula sa isang sapot ng gagamba. Ha? Yun lang ba? Sa palagay ko dapat ito ay lingzi o tulad ng snow lotus, mga mamahaling halamang gamot. Lola, sundin mo lang ang sinasabi ko. Pagbabaliktad ng langit at lupa, pagpapakulong sa masamang espiritu. Lahat ng bagay sa langit at lupa makinig sa aking utos. Mahika ng pagpabagsak sa demonyo ng langit at lupa, humayo. Si Yaw-yaw sa paligsahan ay napakagaling, malamang tiyak na may pambihirang kakayahan. Sige. Lola naman, pupunta na ako para kunin ang 3 bagay na gusto mo. Yaw-yaw, tingnan mo, nahanap na ng Lola ang mga bagay na gusto mo. Salamat sa pagod mo. Salamat sa iyo, Lola. Sa mga ito, gagaling na si Tatay. 300 taong puno ng Datyles, nababad sa kahabaan ng panahon, lubog sa liwanag ng buwan. Ang kabibi ng kuhol na nasa loob ng 47 gabi sumipsip ng esensya ng buwan. Ang unang patak ng hamog sa umaga na dumulas mula sa bahay ng gagamba, siksik sa lakas ng kalikasan. Pinakamainam ito para sa katawan. Kapag pinagsama ang 3 ito, gagaling na si Tatay. Lakas ng kalikasan, magtipon kayo rito. Tulungan ninyo si Tatay na gumaling. Sige. Anak. Nagising ka na rin sa wakas. Natakot na talaga ako sa'yo, anak. Tatay, buti na lang nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Pakiramdam ko, mas mabuti na ang pakiramdam ko. Parang hindi na rin masakit ang mga ugat. Yaw-yaw, ikaw ang nagligtas sa akin. Maliit na bagay lang yan. Hindi na kailangang banggitin. Anak ko, tatay sa hinaharap, tiyak na aalagaan kita ng mabuti. Hindi na kita hahayaan na api ng sino man. Tatay, huwag kang mag-alala. Yaw-yaw sa hinaharap, alagaan din kita. Kung sino man ang mga has na apihin si Aday, yun ay kalabanin ako, ang ancestor Xuantian. Talagang hindi ko siya patatawarin. Anak, noong araw, ninakaw ng mga kamag-anak nating yon si Yaw-yaw at balak pa nilang patayin siya. Gusto nilang gibain ang pangunahing sangay ng pamilya natin at kunin ang mina ng ari-arian. Inay. Hindi lang yan ang ambisyon nila.
Sa tingin ko, gusto nilang wakasan tayo ng tuluyan at angkinin ang buong lumang bahay ng mga Lao. Bakit mo nasabi yan? Inay, nakalimutan mo na ba? Hindi ordinaryo ang lumang bahay natin. Nakatayo ito sa bundok ng berdeng talampas kung saan dating nagsanay ang ating ninuno. Dito nagtitipon ang espiritual na enerhiya. Hindi lang ito nakakapagpalakas sa mga nagsasanay kundi marami pang misteryong hindi pa nalalaman. Sa sinabi mo, naalala ko, nakita nila na ang mga kabataan ng pamilya Lau ay pambihira ang kakayahan. Tiyak na iisipin nila na dahil ito sa pagpapala ng ating ninuno. Kaya siguradong magiging mapangahas sila at gustong angkinin ang lumang bahay natin. Kaya dapat nating ipagtanggol ang ating lumang bahay. Hindi natin sila dapat payagan. Tatay, Lola, handa na ang pagkain. Ito? Ano ito? Nakakatakot, pwede ba itong kainin? Oo, Yaw. Ano itong ginawa mo? Tatay, Lola, mabuti ito. Sige na. Mahirap para sa bata, makauwi sa bahay. Mahilig maglaro, hayaan mo na siya. Matanda na si Lola, hayaan mo na si tatay ang kumain. Tatay, subukan mo ang luto ko. Yaw, ito, ikaw ang gumawa. Sabi mo, bata ka pa. Ang pagluluto ng ganito, hayaan mo na sa akin at kay Lola. Medyo mahina ang pagluluto ko. Pero hindi bumababa ang epekto ng pagkain. Tatay, subukan mo na, mabuti ito. Masarap. Tatay, anong ekspresyon ng mukha mo yan? Ay, naiisip ko lang, ang sarap talaga nito. Nanay, subukan mo rin kaya para lumakas ang katawan. Lola, tikman mo na, please. Masarap nga talaga, ang galing ng apo ko. Yan ang tamang gawi. Alam nyo ba, ang mga ito hindi lang pampalakas ng katawan, kundi pampalakas pa ng espiritu. Nandito ako, kaya maghintay lang kayo na lalo kayong lumakas. Mabait na bata si Yaw. Kami ni Lola talagang lalo naming palalakasin ang sarili upang maingatan ng mabuti ang pamilya nating ito. Narinig ko na ang angka ng Lorente ay mayroon na namang isang henyo sa martial arts. May mga taong nanggugulo. Dumating kami rito upang humingi ng paliwanag. Hala, ito pala yung batang babae na pinag-uusapan sa mundo. Tingnan mo yung katawan niya, mas maliit pa sa paa ng mesa. Mukhang hindi totoo ang lahat ng balibalita. Master San, huwag masyadong mapusok ang salita. Sa tingin ko yung batang to ay medyo kawili-wili. Baka mayroon siyang malaking kakayahan. Ang angka ng Lorente sa nakaraan dahil sa Xuanyin Patriarch ay nakinabang ng husto sa swerte ng lugar na ito. Ngayon panahon na para iwanan ninyo ito. Magbigay ng daan. Akin ang pamanang negosyo ng Liu ito ay ipinamana ng mga Liu sa henerasyon. Paano ninyo magagawa ang mga dayuhang ito ay makialam? Pamana? Kayo pa ang magsasabing may pamana, may matanda, may bata, at sa gitna ay may walang kwenta. Kami ay dumating ng personal ngayon parang ibinaba namin ang aming sarili. Huwag ninyong apihin ang tao ng labis kahit nakakaunti ang miyembro ng aming pamilyang Liu, ngunit hindi kami ay madaling apihin. Nako, Lola, huwag kang magalit ng ganyan. Bakit hindi tayo magpustahan ngayon? Kung kayo ay mananalo ngayon sa aming tatlo kahit sino, hindi na kami magnasa sa bahay pamanang ito. Kung kayo ay matatalo, ibigay ninyo ang mapalad na lupang ito. Paano kung ibigay ninyo? Sige, pustahan na, pero kayo makinig kayong mabuti kung kayo ay matatalo. Hindi lang dapat umalis agad sa hinaharap. Kapag nakita ninyo kami mga tao ng pamilyang Liu, dapat umiwas matapang kabang tanggapin. Malapit nang mamatay ang batang to. Matigas pa rin ang muka. Gusto mo pang paikutin kami. Sasabihin ko sa'yo. Malamang hanggang ngayon hindi mo pa rin alam ang sitwasyon. Kayong may kasalanan nito. Huwag nyo kaming sisihin. Mamaya talo na talo kayo. Huwag kang umiyak at magmakaawa sa amin. Sa tingin ko naman nakakatuwa ito. Tingnan natin ang batang to. Ano ba talaga ang kayang gawin ng katawan mo? Huwag mo kaming biguin. Yaw. Ang pamilyang Yanyang, ang lambak ng Huanyue at ang sekta ng Xuanyin ay malalakas. Sa mundo ng mga mandirigma, isa sila sa pinakamalakas, ang pustahang ito. Huwag kang mag-alala, Aday. Nandito ako. Hintayin mo lang na makita mo kung paano ko sila guluhin at takutin. Sige, dahil may tiwala si Yaw, tinatanggap namin ang pustahang ito. Pero sasabihin ko muna, kung matatalo kayo at magdadahilan ang aming pamilyang Liu kahit mawalan ng buhay, hindi kayo palalampasin. Hindi nyo kayang tumbasan ang lakas namin. Malamang ngayon pa lang, nanginginig na ang mga tuhod nyo sa takot.
Sino ang mauuna sa paghahanap ng kamatayan? Ako. Ako ang makikipagpaligsahan sa inyo. Ako ang makikipagtagisan sa inyo. Hahaha, ikaw lang ang bunso sa pamilya Liu. Isang hamak na kabataan. Sa harap namin na mga nakatatanda, wala kang karapatang makialam. Batang-bata ka pa. Umuwi ka na lang at kumain ng candy. Hindi ito lugar para magwala ka. Kung sa tingin ninyo ay kabataan lang si Yao Yao, ako na ang haharap sa inyo. At ano ka naman? Sa tingin ko, ikaw ay isa lamang hamak na kabataan ng pamilya Liu na walang kwenta. Sa harap ng iba't ibang aming mga sekta, hindi ka rin karapat-dapat. Sa tingin ko, si Liu Guilan ang tunay na pinuno ng pamilya Liu ngayon. Tanging siya lamang ang may karapatang makipaglaban sa amin. Matanda na ang aking ina. Paano niya matatagalan ang paulit-ulit ninyong pagsubok? Huwag ninyong abusuhin ang sitwasyon. Tigilan ang mga salita. Kung ang pamilya Liu ay walang mahanap na isang tao na kayang magpatatag dito, ano pa ang silbi ng paghawak sa pinagpalang lugar na ito? Mas mabuting isuko ninyo ito. Upang kami ang makinabang, ang aming mga sekta ay puno ng mga bihasang tao. Mas mapapakinabangan ang lugar na ito sa aming mga kamay. Sige, ako ang tatanggap ng hamon. Puno ng mga talento ang bawat sekta natin. Kaya naman ang mapalad na lugar na ito ay magagamit ng husto. Sige, ako ang sasagot sa hamon. Ayu? Kamakailan, hindi ko alam kung paano ang aking kapangyarihan ay umunlad. Dapat ay kaya kong makipagpalitan sa kanila ng kaunting kasanayan. Tama. Sa panahong ito, binigyan ko silang mag-ina ng maraming lakas espiritual. Ayon sa logic, si Lola ay maaaring subukan. Lola, huwag kang mag-atubili, sumubok ka. Susuportahan kita. Ayon sa kasabihan, igalang ang matatanda at mahalin ang mga bata. Babae muna. Master Shen, kayo muna. Nakita na namin ang kahangahangang ilusyon ng Phantom Moon Valley. Ngayon, ipakita din natin sa pamilya Liu. Kung gayon, tatanggapin ko ng may paggalang. Liu Guilan, mamatay ka na! Tigil! Mahiwagang hanap ng buwan ng Illusory Moon Valley. Tama, kapag na-activate na ang formation na ito, ang kalaban ay mahuhulog sa loob nito at hindi na makakalis. Yaw-yaw. Ayo! Yao Yao. Nahanap na kita, tatay. Aalagaan ka na ngayon ng tatay mo. Hindi na kita pababayaan na makuha ng masasamang tao. Hindi. Dapat si Ayu ay baliw na noon pa. Yaw-yaw, ay dinukot na rin ng masasamang tao. Inay. Nandito ka na, Inay. Tingnan mo, mabait na mabait si Yao Yao. Tingnan mo, ngumingiti siya sa akin, Inay. Ang nanay ko. Kaya ba niya talaga? Aday, huwag kang mag-alala. Siguradong sigurado ako. Mananalo si Lola. Nagmamalaki ng walang basihan. Ang illusion array ng Hunyue Guju, iyon ay ang Hunyue Valley. Ang teknik na ipinasa sa loob ng 1,000 taon. Kapag napasok ka, hindi ka na makakalabas. Ang illusion technique ng Wanyue Gushu, diretso sa pinakamalalim ng puso, huhugot ng pinakamalalim na pagnanasa at takot. Kapag naloko ang kalaban, wala na siyang pag-asa. Ina, hindi ko nawala ang Yao Yao. Maganda ang kalagayan niya ngayon. Tingnan mo siya. Ayaw mo na ba sa amin? Dali, tingnan mo ang Yao Yao. Mabait siya. Hindi pa siya nakatawag sa iyo bilang lola. Yaw-yaw. Yaw-yaw. Matandang babae. Mamatay ka? Hindi tama. Illusion lang ito. Basag! Basag! Paano kaya ang matandang babae? Nabasag ang illusion array ni Meng Qi. Nabasag na ang illusion. Natalo ka. Ito, paano ito posible? Itong matandang babae nabuwag pa niya ang illusion array ni Meng Qi. Ang illusion array ni Shen Guju laging matagumpay. Paano niya nagawa yon? Sa loob ng illusion, ang kaluluwa ng tao ay walang suporta ng katawan. Ito ang pinakamahina na panahon pero immune siya sa lahat ng lason. Liu Guilan, ano ba talaga ang ginawa mong panlilinlang? Ano itong bagay na ito nakakatakot pwedeng kainin? Maganda ito. Dati narinig ko na may isang uri ng fairy grass. Pwedeng durugin para maging asul na pulbos, ihalo sa pagkain at kainin. Hindi lang nagpapalusog ng katawan, pwede ring palakasin ang spiritual power.
Yao-yao ang mga fairy grass na ito. Saan mo nakuha? Saan mo nakuha? Fairy grass ba? Maliban na lang kung lumabas ang matandang master saka lang makakonekta sa mga Diyos. Sino ba ang niloloko mo dito? Mukhang wala pang nakakaalam ngayon. Nauna na akong lumabas. Tigil na sa kalokohan. Ang totoo, natalo ka na. Kayong lahat. Lumayas na kayo sa lupain ng aming pamilyang Liu. Haha, bunso. Hindi dapat bilangin ang laban na ito. Ulitin natin ang laban. Hindi tumutupad sa salita. Ang pustahan kanina parang hangin na lang ba? Kailangan bang tuparin ang bawat salita? Kami ay narito ngayon upang agawin ang inyong lumaing tahanan ng pamilyang Liu. Kung hindi makamit ang layunin, paano ako titigil? Tikman ninyo ang kapangyarihan ng aming Xuanyin sect, palad ng itim na demonyong kumakain ng buto. Nanay. Ganun lang pala. Ang mga walang hiya, nagulat ako sa biglaang pag-atake. Kayong mga walang hiya, talagang baliw na baliw. Walang hiya. Ano naman kung walang hiya? Upang makuha ang inyong pamilyang Liu, ang lupang ito ng ninuno. Marami akong paraan. Naku. Ang bahay ng ninuno ay puno ng espiritu. Napunta pa sa inyong mga walang kakayahan na mga kamay. Sayang na sayang ang biyaya ng langit. Huwag mong saktan ang aking pamilya. Hinahanap mo ang iyong kamatayan. Hahaha, bata ka, galawin ko na siya. Ano ngayon? Ito ang pinagpalang lugar ng ninuno. Ang aming pamilyang Liu ay nagbabantay dito sa mga henerasyon. Kayo ay gumagawa ng ganito. Hindi ba kayo natatakot na paglabas ng ninuno ay hahanapin kayo para pagbayaran? Maraming taon na ang nakalipas. Ang aming mga nakatatanda sa bawat pamilya ay humahanga sa kapangyarihan ng ninuno. Ngunit wala kaming pagkakataon na sumunod sa ninuno. Ngayon may balita na malapit nang lumabas ang ninuno. Ito ang aming magandang pagkakataon. Tama. Ngayon, darating kami upang alisin ang inyong pamilyang Liu. Ito ay upang hindi makita ng ninuno pagkatapos lumabas ang inyong mga walang kwenta at magalit. Ang ninuno ay napakadakila. Paano kayang papayagan ang inyong mga walang kwenta na nasa lupang ninuno? Tama. Mula ngayon, ang aming Xuanyin sect, Yunyang clan at Huanyue Valley ay magiging mga alagad na ng dakilang ninuno. Ang ancestral home ng dakilang ninuno ay dapat na mapasa amin. Sa aming mga kamay lamang ang ancestral home na ito ang magiging kapakipakinabang ng husto. Maging alagad ko? Kayo pa? Alagad mo. Kaya pala parang may kakaiba akong nararamdaman. Baka nga si Yao-Yao talaga ang... Ikaw munting dalaga, napakalaki ng iyong apog. Nangangahas kang magsalita ng ganyan at mag-angkin ng pagkakakilanlan ng dakilang ninuno. Talagang katawa-tawa. Haha, tama. Huwag kang magpanggap dito. Ang dakilang ninuno ay daang taon nang nabubuhay. Paano mo ikukumpara ang iyong sarili? Isang walang muwang na dalaga. Sa kanya, tumigil ka na sa pagpanaginip. Sa tingin ko, siya ay natakot lang ng sobra kaya nawala sa sarili. Dito, nagsasalita ng kung ano-ano. Akala mo, sa pagpapanggap mong matanda, matatakot kami sa'yo? Hoy bata, narinig ko na sa labanan ng inyong pamilya sa pagsubok. Maganda ang ipinakita mo dahil ayaw ninyong umalis sa lugar na ito. Kami ay pipilitin na kumilos para malaman mo kung ano ang tunay na lakas. Hindi na kailangan. Kayong tatlo sabay-sabay na. Wala akong ganong kalaking oras na mag-aksaya ng oras sa inyo dito. Hahaha. Ano ang sinabi mo? Ikaw na bata, talagang sobrang yabang. Naglakas loob kang hamunin kaming tatlo. Gusto mong mamatay. Naglakas loob kang humamak sa amin? Ngayon, hindi ka namin tatapusin na lumuhod at humingi ng awa. Sa hinaharap kami, paano kami mananatili sa mundo? Sige, dahil gusto mong mamatay, kami ay tutupad sa'yo. Ang gustong mamatay, halika na. Balik na rin ang langit at lupa. Dumaloy ang espiritu. Sa pamamagitan ng aking lakas, pigilin ang masama at sirain ang ilusyon. Anong balak ni Yao-Yao, ang maliit na tambol na ito at ang kanyang bulong? Paano ko ba? Wala akong maintindihan. Ganitong paraan. Hindi ko rin nakita. Haha, nababaliw na kaya itong batang babae. Akala niya, ang sirasirang tambol na ito ay makakatakot sa amin. Talagang katawa-tawa. Puro kalokohan ang sinasabi at babaguhin pa ang lahat. Batang babae, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kapag dumating na si Rafael Sison, sila ay mga nakakita na sa matandang pinuno. Tama. Pagdating ni Rafael Sison, dapat ninyong isuko ang mapalad na lugar. Ganun ba? Hayaan mo siyang dumating. Sobrang yabang. Narinig ang pangalan ni Rafael Sison at naglakas loob pa ring maging bastos. Ngayon paparusahan ka namin sa iyong kapalaluan. Sabay-sabay hulihin siya. Kapag dumating na si Rafael Sison, titingnan natin ang nagawa at gagantimpalaan. Sabay-sabay hulihin siya. Pagdating ni Rafael Sison, pag-uusapan natin ang gantimpala ayon sa naging ambag.
Tingnan ninyo ang aking nagniningas na araw na sumusunog sa kalangitan. Anino ng madilim na yelo? Malikmata ng buwan na naglulunod sa kaluluwa. Hindi mo kayang tapatan ng lakas ko. Sige! Ito, paano ito posible? Ikaw, sino ka talaga? Paano siya naging napakalakas? Dumating na si Rafael Season. Ang kapal ng mukha ninyo. Naglakas loob pa kayong mag-ingay sa banal na lugar ng dakilang ninuno. Nagkakagulo kayo. Anong klaseng asal iyan? Si Rafael Season ay nagpupugay sa dakilang ninuno ng kalangitan. Ito. Paano ito posible? Bakit siya lumuhod? Ang maliit na batang babae na ito at tinawag pa siyang Ancestro Xuantian. Oo nga, itong batang babae paano siya maging ansestro? Kahit na ginamit niya ang ganoong malakas na pamatay, hindi pa rin tama iyon. Ngunit kung siya nga ang ansestro, malaking problema ang nagawa natin, ininsulto natin siya sa tahanan ng ansestro. Rafael Season, bakit kayo lumuhod sa kanya at tinawag pa siyang Ancestro Xuantian? Walang galang. Bakit mo ako sinuntok? Nakita mo ang anyo ng ansestro. Bakit hindi ka agad lumuhod at magbigay galang? Siya ay nakilala niya ang aking pagkatao. Sa iyong puso, may ansestro ba talaga? Isang grupo ng mga walang kwenta. Ang natalo kong si Rafael Season, nagpapakumbaba sa ansestro. Matagal na tayong hindi nagkita, ang ganda pa rin ng ansestro. Rafael Season, nais kong sumunod sa ansestro magpakailanman. Nakuha ko na. Hindi ito ang sinasamba ni Rafael Season, hindi itong maliit na batang babae, kundi ang larawan ng lolo. Kung ganon, yung lakas ng bata kanina, hindi ba't ang lolo ang gumabay? Ayaw niya sa atin dahil inapi natin ang mga inapo ng pamilya Liu. Tama ka dyan. Patawarin po ninyo kami, Lolo. Lolo, patawarin ninyo ang aming kamangmangan. Kalimutan ninyo ito. Hindi namin nakilala ang inyong kadakilaan. Oo, kanina, hindi namin alam na ang lolo ang tumulong sa mag-ina ng pamilya Liu. Maawa po kayo, Lolo. Lolo, kami po ay magiging tapat sa inyo, hindi kami lalabag. Isang larawan lang naman ito. Natakot kayong lahat dahil dito? Nakakatawa talaga. Anong ipinagmamalaki mo? Kung hindi dahil sa paggabay ng lolo kanina, ano ang magagawa mo? Isang bata ka lang. Tama, kung hindi dahil sa lolo, wala kayong magagawa. Kapag lumabas na ang lolo, tingnan natin kung hanggang kailan kayo magmamataas. Tama, batang babae. Babawian kita ngayon sa kahihiyang ito. Ang aral kanina. Hindi pa ba sapat ang lalim? Akala nyo wala akong magagawa sa inyo? Huwag na kayong magsalita. Naglakas loob kayong magmalabis sa pinagpala ng dakilang ninuno? Mukhang hindi nyo alam ang panganib ng buhay nyo. Rafael Season, kaming ilan ay mga pinuno ng iba't ibang sekta at lambak. Masyado kang mayabang. At saka ikaw rin naman ay talunan ng dakilang ninuno. Anong karapatan mo para turuan kami? Kahit na hindi ako katapat ng dakilang ninuno, pero para sa inyong ilan lang, ay sapat na sapat pa rin. Yaw. Huwag mo na silang pansinin. Mga walang utang na loob yan. Lola, nasugatan ka ba? Masakit ba? Okay lang ako, Lola, huwag kang mag-alala. Nitong mga araw na walang ginagawa, nakahanap ako ng mga halamang mahika at gumawa ng gamot. Kapag kinain, makakapagpagaling ng sugat. Kainin mo na ito. Pagbabaligtad ng langit at lupa, pagpapakulong sa masamang espiritu. Lahat ng bagay sa langit at lupa, duminig sa aking utos. Mahika ng pagpabagsak sa demonyo ng langit at lupa, sugod. Huwag kang magpakapalalo, sugod. Ang mga nangyari nitong mga araw, maging ang mga kilos ni Yaw Yaw o ang kanyang pambihirang kakayahan ay hindi parang sa isang ordinaryong bata na maaaring magkaroon. Yaw Yaw, ang mga nangyayari kamakailan ay napakakaiba. Palagi kong naiisip, parang hindi ikaw ang aking anak na babae.
Noong una, si Aday ay naging dahil sa pagkawala ng kanyang anak na babae, nagalit at nawala ng bait, naging isang tanga. Makikita kung gaano kahalaga ang anak na babae sa kanyang puso. Tatay, ako ang iyong anak na babae. Ako ang mabuting apo ni Lola. Hindi ko kayo iiwan, huwag kang mag-alala. Si Yao Yao ang mabuting anak na babae ng tatay. Natatakot lang ang tatay na mawala ka ulit. Hindi ko alam kung bakit biglang dumating si Rafael Season. Ano ang dahilan? Ang matandang ninuno ay nagretiro sa pagme-meditate ng 300 taon. Ngayon, agad na lalabas. Ako ay narito upang maghintay ng may paggalang. Pero narito rin upang agawin ang lupain ng mga ninuno. At sinasabi mo pa, napakaganda ng pagsasalita. Kanina ay nakita mo kaming ilan na hinahampas ng espiritu ng matandang ninuno, kaya hindi ka na makialam, di ba? Kakaiba, bakit ang mga taong ito, akala pa rin nila na hindi pa ako lumalabas? Ang estudyante ay bumabati sa guro. Ang pangunahing estudyante ni Rafael Season, bakit ka narito? Ang guro at matandang ninuno ay malapit ng lumabas. Ang estudyante ay narito upang samahan ka. Magalang na pagtanggap sa paglabas ng matandang ninuno. Lola, Ang balita tungkol sa paglabas ng matandang ninuno. Alam mo ba ito nun? Hindi alam. Ang aming henerasyon ay alam lamang. Ang matandang ninuno ay nagretiro ng 300 taon. Ang aming mga ninuno, nagbabantay sa mapalad na lugar, naghihintay sa paglabas ng matandang ninuno. Pero walang sino man ang nakakaalam ang paglabas ng matandang ninuno, ang tiyak na petsa at paraan. Mga tanga. Kahit ang araw ng paglabas ng puong ancestor, hindi nila alam. Karapat-dapat ba kayong maging mga alagad ng puong ancestor? Tama. Alam ng buong mundo, maglalabas na ang puong ancestor upang masilayan ang kanyang muka. Ngunit kayo, kahit ang puong ancestor ang balita ng kanyang paglabas ay hindi alam. Nakakalungkot talaga. Kung ganon, mukhang ang balita ng aking paglabas ay gawa-gawa lamang. Marahil meron pang lihim na layunin. Kayong mga mangmang at walang alam. Ang puong ancestor ay nagretiro para magsanay, malapit nang lumabas. Pero, alam ba ninyo kung paano siya lalabas? Guro, ang puong ancestor ay nagsasanay sa bundok Qingya. Dapat ba tayong pumunta sa bundok upang salubungin ang paglabas ng puong ancestor? 300 taon nang nagretiro ang puong ancestor para magsanay. Nasa huling yugto na. Malapit nang maging immortal at umakyat sa langit. Ngunit ang kanyang daanan palabas ay wala sa bundok Qingya, kundi nasa loob ng larawang ito. At sa mismong loob ng larawang ito, Kalakal. Titingnan ko sa kanyang lihim na plano ano ang kanyang pakay. Malapit nang lumabas si Pong Matanda. Bawal lumapit ang mga walang kinalaman. Umalis kayong lahat. mga walang kinalaman, ako ay alagad ni Pong Matanda. Bakit hindi ako makalapit? Ikaw ay isa lamang babaeng panggulo. Kaming mga matatanda ang may gawain, ikaw pa ang manghihimasok. Mabilis, lumayas ka! Ano ang gagawin mo? Hoy, Liu Yu. Pinoprotektahan mo pa siya. Siya ay isa lamang babaeng laging may gulo. Nagaangkin pa na siya ay alagad ni Pong Matanda. Batanging babae, sa tingin ko ikaw ay hindi mukhang tanga. Bakit pa ulit-ulit kang nagkakagulo dito? Gusto mo bang hadlangan ang paglabas ni Pong Matanda? ano? Paghahadlang sa paglabas ni Puong Matanda ay malaking kawalang-galang. Kapag nagalit si Puong Matanda, sino ang mananagot? Kapag nagalit ang dakilang lolo, sino ang makakaya ng responsibilidad na to? Tama na tama ang sinabi ni Ginoong Ling Jiao. Ang paraan ng Puong Lolo, hindi kami na mga ganito ang makakakita nito. Kung magagalit, kaming mga maliit na tauhan. Ilang buhay ang mayroon kami para mabuhay? O ikaw na maliit na babae, huwag mo nang pag-initinin pa. Baka magalit ang puong lolo, ang buong mundo ay magiging magulo. Bakit hindi ka pa lumabas? Narinig mo ba, bateng to? Sa tingin ko, kayo ang may masamang balak. Paano posible na ang Puong Lolo ay lumabas mula sa isang larawan? Malinaw na kayo ang nagkakalat ng chismis dito. At naglilinlang sa mga tao. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Ang mga bagay ng Puong Lolo ay hindi mo basta-basta mahuhulaan. Kung magsasalita ka pa ng walang kwenta dito, ay hindi kita pagtitisan. Bating sinungaling at mababa, akala mo ba ang mga tao dito ay maniniwala sa isang maliit na bata na tulad mo? Ang sinasabi mo, lumabas ka na ngayon din. Naniniwala ako kay Yao Yao. Si Yao Yao ay hindi nagsisinungaling.
Kung talagang iginagalang ninyo ang poong lolo, dapat ninyong imbestigahan ang sitwasyon at hindi siya pintasan dito. Kahit ano pa man, kahina-hinala ang ugali ng batang ito. Sa tingin ko, dakpin muna natin siya. Kapag lumabas na si Lolo, saka natin siya pagpapasyahan. Sige. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na lumapit? Subukan nyo. Akala mo ba matatakot kami sa'yo? Sabay-sabay tayo, dakpin siya. Bakit may kulog sa maaraw na panahon? Baka nabagabag si Lolo sa paglabas niya? May nangyari? Kasalanan mo itong lahat, putang ina! Tiyak na dahil sa kalokohan mo kanina, nabagabag ang paglabas ni Lolo at ngayon kami pa kasama mong magdurusa. Huwag kayong magsalita ng walang basihan. Wala namang ginawang mali si Yao Yao. Huwag niyo siyang pagbintangan. Hindi nyo alam ang buong kwento. Si Yao Yao agad ang sinisisi. Tama, dakpin siya at hintayin si Lolo para maparusahan siya ng husto. Malinaw na ang ebidensya. Pakinggan nyo ang malakas na kulog na ito. Kung hindi niya binagabag si Lolo, bakit may kulog na sumugod para takutin tayo? Huwag kang magpanggap dito, ipapakita ko sa inyo. Lumabas na ang ninuno. Ang larawang ito ay hindi ang daanan ng ninuno. Kay lakas ng loob. Ikaw na batang ito ang gulo-gulo mo. Hindi na kita pinansing kanina. Ngayon gusto mo pang sirain ang daanan ng ninuno. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kasalanan mo? Tama. Kayo ang pangunahing sangay ng pamilya Liu. Paulit-ulit ninyong hinamak ang ninuno. Matapang ka pang sabihing alagad ka ng ninuno. Kapag lumabas na ang ninuno, palalayasin kayo. Wala kayong paggalang. Ang bagay tungkol sa ninuno, hindi basta-basta ginagawa. Narinig mo ba? Umalis ka na rito. Gusto mo ng away? Ikaw, guro. Lumabas na ang ninuno, ako. Ang muling pagkakatawang tao ng ninuno. Sinuntok niya si Rafael Sison. Ano ang nangyayari? Sino ang may lakas ng loob na gambalain ang aking pagmumuni-muni? Poong ancestor. Maligayang pagdating pong ancestor. Maligayang pagdating, Poong Ancestor. Siya ang Poong Ancestor. Eh po, sino ako? Tunay ngang lumabas na si Poong Ancestor. Ang pangunahing sangay ng Angkan Liu, maligayang pagdating sa paglabas ni Poong Ancestor. Ang mga kabataan mula sa mga side branch ng Angkan Liu. Matagal na naming hinintay si Poong Ancestor. Mahigit 300 taon. Sa wakas, nakita na namin ang paglabas ni Poong Ancestor. Ngayon ay may karangalan. Makita ang mukha ni Poong Ancestor. Tunay itong karangalan sa aming buhay. Tumayo ka na. Salamat po, Poong Ancestro. Ang tagal na nating hindi nakita. Ang angkan ng Lorente ay hindi pa naman ako binigo ng husto. Matalino po kayo, Poong Ancestro. Sa ngayon, magulo ang sitwasyon sa mundo ng martial arts. Patuloy ang hidwaan ng iba't ibang mga sekta. Ang paglabas ninyo, Poong Ancestro, ay isang malaking biyaya para sa mundo ng martial arts. Biyaya ba o kapahamakan? Hindi pa malinaw. 300 taon akong nagretiro para magsanay. Palaging tahimik ang paligid. Ngunit ngayon, puro ingay at away ang naririnig ko. Bakit? Yung kulog kanina, talagang kayo po, Poong Ancestro, ang dahilan. Ang aming pagtatalo sa labas ay talagang nakagambala sa inyo, Poong Ancestro. Poong Ancestro, itong walang hiya na babaeng ito. Habang kayo'y nagre-retiro, paulit-ulit na nanggugulo, paulit-ulit na nakikipagtalo sa amin, nakagambala sa inyong pagmumuni-muni. Huwag ninyo po siyang palalampasin ng basta-basta. Hindi, Poong Ancestro, pakinggan ninyo po muna ang paliwanag ko. Tumahimik ka. Magkasabwat kayo at ngayon nagdadahilan ka pa. Narito ang Poong Ancestro. Hindi kayo dapat magwalang galang. Sa murang edad, ang tapang mo naman. Alam mo ba ang kapalit ng paggambala sa aking pagmumuni-muni? Ano ang kahihinatnan? Maliit na babae, magsisi ka na agad. Narito na ang dakilang ninuno. Kung lalo mo pang gagalitin ang dakilang ninuno, isang daliri lang niya ay kayang pumatay sa iyo. Ang ginagawa ninyong ito, ang pag-agaw sa pugad, ang pagpapalit ng langit at lupa, ay talagang magaling na pamamaraan. Pagpapalit ng langit at lupa.
Ang ibig sabihin ni Yaw-Yaw, peke ang dakilang ninunong ito. Kalbaryo. Naghahanap ka ng kamatayan. Ano ang ibig mong sabihin? Nangangahas kang magparatang na peke ang dakilang ninuno? Nababaliw ka na ba? Ang tunay na dakilang ninuno ay matagal nang nakalabas. At siya ay isang impostor lamang. Ikaw, maliit na babae, ay talagang nagsasalita ng walang basihan. Ako ay isang taong naging diwata sa pamamagitan ng pagsasanay. Hindi ko sana nais makipagtalo sa'yo, ngunit ikaw ay nagparatang sa akin ng ganito. Talagang napakawalang galang. Talagang ang sininuno, naging immortal na. Ito ay sa buong kasaysayan, ang unang naging immortal. Batang babae, napakalakas ni Ninuno. Huwag mong sisiraan siya ng basta-basta. Ang ninuno ay isang immortal cultivator. Tingnan mo ang kanyang aura. Alam mong tunay siya. Ikaw, batang babae. Huwag kang magsinungaling. Batang babae, sinasadya mong manggulo dito. Gusto mo yatang mamatay. Yaw-Yaw, baka nagkakamali ka. Malinaw kong nakita ang hitsura ng ninuno at ang larawan ni ninuno sa bahay ng mga ninuno. Magkapareho. Paano ito magiging peke? Oh, Yaw-Yaw, hindi tayo dapat maghusga ng basta-basta. Kung sakaling mali tayo, talagang magagalit si Ninuno. Imposible. Talagang peke siya. Walang galang na babae. Ang iyong ama at lola, alam na totoo si Ninuno. Ikaw lang ang matigas ang ulo. Sa tingin ko, hindi ka natututo, hindi mo alam ang pagpipigil. Mukhang hindi ka pa natututo. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng pagpipigil. Yaw-Yaw, kumalma ka. Si Rafael Sison at ang dakilang ancestor ito, hindi natin sila kayang pagalitin. Yaw-Yaw, siya ang dakilang ancestor ng Xuantian na sinasamba ng aming angka ng Liu sa kahabaan ng mga henerasyon. Bata ka pa? Baka nagkakamali ka lang ng alaala. Paumanhin po, dakilang ancestor. Bata pa po, hindi pa maalam. Huwag po ninyong isipin ang kanyang mga sinabi. Napakapangahas mo, batang ito. Tiyak na may masamang balak ka. Leo Gilan. Talaga bang naniniwala kang ang batang ito? Ang iyong totoong apo, sa tingin ko, hindi kilala ang pinanggalingan ng batang ito. Malamang ay isa siyang tiktik mula sa ibang sekta upang sirain ang plano ng dakilang ancestor na lumabas sa pagmumuni-muni. Tama, ang dakilang ancestor ay nagsisikap sa pagmumuni-muni upang makamit ang pagiging immortal. Layunin niyang turuan ang sangkatauhan na magsikap sa pagmumuni-muni at maging mabuti. Ngunit hindi inaasahan na ang aming pamilyang Leo bilang mga tagasunod ng dakilang ancestor ay nagkaroon ng tiktik. Ito ay lubhang katawa-tawa. Hindi ganun. Tumahimik ka. Kung tiktik nga siya, sabay-sabay tayong kumilos. Hulihin natin sila. Tumahimik ka! Mga taksil kayo, sabay-sabay tayo, hulihin sila. Oo, hulihin siya. Bayaran niya ang kanyang ginawa. Hindi siya taksil. Anak ko talaga siya. Totoo talaga ito. Tama, nagkakamali kayo. Siya nga talaga ang anak ng pamilya Liu. Ang kanyang natutunan hindi kakaibang kapangyarihan. Ang ipinakita niya, ang mga teknik ng dakilang ninuno. Ewan! Isang batang babae lang nagsasabing natutunan ang teknik ng dakilang ninuno. Sabay-sabay tayo. Huwag ninyong pakinggan ang kanilang dahilan. Kayong mga mangmang, ayaw pa rin maniwala sa akin, parurusahan kita. Pagbabaliktad ng langit at lupa, basagin! Nakakainis, bakit hindi ko magamit ang aking kapangyarihan? Ang lolo, siguradong si lolo ang gumawa nito. Ang kapal ng mukha mong hamunin si lolo. Ang yabang mo naman. Imposible. Sa mundo, wala pang nakakapigil sa akin. Maliban na lang kung may gagamit sa batang katawan kong ito. Buti na lang at handa ako. Ikaw mismo ang may kasalanan nito. Yung baligtad na array na inilagay ko para sa kapatid mong lalaki ay nasira na. Ramdam kong may mali. Malamang nakalabas na si Lolo. Nakalaban ko na si Lolo. Alam ko ang mga paraan niya. Kaya naman, nang makita kong dinala ng pamilya Liu, ang isang batang babae, alam ko na nasa kanya sigurado si Lolo. Talagang matalas ang mata mo, guro. Pero ngayong lumabas na si matandang Panginoon, paano natin siya papalitan? At kunin ang kanyang pinagpalang lupain para sumunod sa iyo ang lahat ng sekta sa mundo?
Kahit gaano pa siya kalakas, nakakulong pa rin siya sa katawan ng isang bata. Matagal ko nang inihanda ang aking mga tauhan para maglagay ng pinakamakapangyarihang spell array. Espesyal na idinisenyo para pigilan ang kanyang kapangyarihan. At maliban sa akin, walang ibang nakakaalam na lumabas na si Matandang Panginoon. Kailangan lang nating humanap ng isang tao na magpapanggap bilang si Matandang Panginoon. Maaari nating dayain ang lahat at takutin ang iba para makuha natin ang lahat ng gusto natin. Buti na lang at handa ako. Lahat ay nasa kontrol ko. Naalala ko na may isang napakasamang masamang salamangka. Kailangan lang ang damit na suot ng tao. Ilagay ito sa loob ng bilog ng salamangka, makagugulo at makapipigil sa kanyang kapangyarihan. Kaya pala nung mga nakaraang araw, napansin ko sa bahay, bigla na lang nawala ang isang set ng damit. Sila pala ang may kagagawan. May araw ka rin. Lubid na panghuli. Sige. Yao. Kayo. Lin Yao, bata ka pa, nangahas kang bastusin ako. Ito ang mangyayari sa'yo. Nakakagalit, ako ang dakilang Ancestro Swanchan. Naabutan pa ng mga ito, mga taong gumagamit ng masamang paraan ang nagplano. Pakawalan mo ako! Kalagan mo ang lubid. Ancestro, pakiusap, huwag ninyong saktan si Yao. Bata lang siya, nagkakamali at hindi alam, kaya nangahas sa inyo. Ancestro ito, hindi ba kayo para ipagtanggol ang maliit na batang babae na ito? Tututol sa Ancestro? Mukhang tama ang aking plano. Hindi mali ang pekeng ninuno. Kahit papaano, natakot sila ng husto. Ayaw na nilang kumilos. Nakatulong ito sa akin ng malaki. Hindi ako tumatanggi na tulungan kayo. Kayong mga nagkasala sa ninuno. Wala rin kaming magagawa. Ninuno, huwag kang magpadaig sa awa. Inagaw nila ang ancestral house ng pamilya Liu at ang blessed land ng ninuno. Ginulo nila ang pamilya Liu ng husto. Huwag mong gawin yan, ang pagiging mabait sa kanila. Oo nga, ninuno, kailangan siyang turuan ng leksyon. Ang batang ito ay napakabata pa, ngunit napakawalang galang. Hindi dapat siya palampasin ng basta-basta. Parang bulag sila, hindi nila makilala ang totoo sa peke. Lin Yao, alam kong ikaw ang Xuanchan ni Nuno. Naipit sa maliit na katawan. Hindi magandang pakiramdam yan, di ba? 300 taon na ang nakalipas, tinalo mo ako. Inilagay mo ako sa kahihiyan. Ngayon, kahit na ikaw ay mas malakas sa pagsasanay kaysa sa akin, ano naman, marami akong paraan para pahirapan ka. Ikaw na nakagapos ang iyong espiritual na lakas. Mga tauhan, dalhin ninyo ang batang ito dito para magmano at humingi ng tawad sa ninuno. Dalhin dito ang babaeng yan. Magmano ka sa dakilang ninuno at humingi ng tawad. Opo. Tumigil ka. Ano, gusto mo pang lumaban sa iyong nakatataas? Mabilis, lumuhod ka at magmano sa dakilang ninuno. Hindi ako luluhod sa isang impostor. Hindi ninyo alam ang tama sa mali. Nasa bingit ka na ng kamatayan, matigas pa rin ang mukha mo. Talagang wala kang alam sa mundo. Walang kamatayang batang babae. Hindi ka pa rin amin. Mahihirapan ka ngayong araw. Nakikita mo ba, dakilang ninuno Xuanchan? Ito ang iyong mga tagahanga. Ang lasa ng pagkamuhi at pang-iinsulto nila. Hindi maganda ang pakiramdam, di ba? Batang babae. Mabilis, magmano ka sa dakilang ninuno at humingi ng tawad. Huwag ka nang magmatigas ang ulo. Wenyaw. Baka gusto mong ipakita sa kanya ang iyong kakayahan. Ikaw maliit na batang babae. Noon mo pinawalang bisa ang kung fu ng aking ama. Wala pa akong pagkakataon na magbayad sa iyo. Ngayong araw, ipaparamdam ko sa iyo ang lasa ng pagkawala ng kung fu. Huwag. Pong ninuno. Nakikiusap ako, kahabagan ninyo po. Patawarin ninyo si Yao. Musmus pa lamang siya at walang alam. Kung parurusahan ninyo, ako na lang ang parusahan. Tatay. Poong ninuno, bakit po? Ang aming mga ninuno ng Angkan Liu ay iyong tapat na mga alipin. Ang Angkan Liu ay lalo na pagkatapos mong magretiro, nagbantay sa iyo ng 300 taon. Ganito ang trato mo sa aking apo na babae at anak? Nagkasala sa akin ang apo mong babae. Ito ang nararapat na aral para sa kanya. Tungkol naman sa iyong anak, masyadong mahina ang kanyang ugali. Panahon na para matuto siya. Matandang gago.
Naiintindihan mo ba? Kung naiintindihan mo, lumuhod ka. Magmano ka at humingi ng tawad sa ninuno. Lumuhod ka at tumungo. Humingi ng tawad sa matandang ninuno. Hindi ka dapat tumungo. Inay, huwag kang tumungo. Matandang ninuno, pakiusap po. Pakiusap, patawarin ninyo ang aking pamilya. Hindi ba sana naging maayos na lang kung ginawa mo ito ng mas maaga? Hindi na sana naging ganito kahirap. Akala mo ba ang pagtungo mo ng isang beses ay sapat na para matapos ito? Huwag kang maging masyadong inosente. Gusto kong patuloy kang tumungo hanggang sa ako'y masiyahan. Matandang walang kwenta. Naiintindihan mo ba? Kung gusto mong iligtas ang buhay ng batang ito, patuloy kang lumuhod at tumungo sa matandang ninuno. Kung may tapang kayo, harapin ninyo ako. Anong klaseng tapang ang paghihirap sa kanila? Lola, huwag kang tumungo. Hindi nila ako masasaktan. Apo, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na si Yao Yao. Apo, patawarin mo na si Yao Yao. Noong araw, ang iyong pamilyang Liu ay pinoprotektahan ng apo. Napakayabang. Ngayon, kinasusuklaman ka na ng apo. Nakakatawa talaga. Ang kapalaran ay umiikot. Ngayon kayo naman ang nasa ganitong kalagayan. Sige na, huminahon na ang galit ng apo. Tatay, Lola. Yao Yao, hindi ka namin pababayaan. Yao Yao, hindi ka namin pababayaan. Haha, nagsisimula na naman ang drama ng lolo at apo. Nakakatuwa naman talaga. Halika, kalasin ko ng lola ang tali mo. Lola. Anong nangyari? Ha. Espesyal na lubid na pangdiwa ito na ginawa ko. Kung walang utos ang may-ari, hindi ito mabubuksan. Poong lolo, patawarin mo na si Yao Yao. Mga kasama, ngayon ang poong lolo ay nakaakyat na sa kalangitan. Narito sa harap ninyo ang 200 lamang. Maaari kayong magpatuloy na sumunod sa inyong mga dating sekta o sumali sa ilalim ng poong lolo at maging kanyang mga alagad. Ito ay napakagandang oportunidad. Pag-isipan mong mabuti. May kakaiba. Hindi ganoon ang matandang pinuno. Matagal nang paniniwala ng matandang pinuno na ang bawat tao sa mundo ay may kani-kaniyang lugar at hindi kailangang sumunod sa kanya. Paano niya mapipilit ang lahat na gumawa ng pagpipilian? Tama, hindi ganoon ang matandang pinuno na nangangailangan ng pagsunod ng lahat sa kanya. Tiyak na may kalokohan sa bagay na ito. Kami ay handang sumailalim sa matandang pinuno at maging kanyang mga alagad. Mabuti. Dahil handa kayong magpasakop sa ilalim ng matandang pinuno, ang pagpatay sa ilan sa kanila ay magiging paraan para sa matandang pinuno upang ipakita ang inyong katapatan sa kanya. Rafael Sison, naglakas loob ka pa sa harapan ni Lola na papatayin ang kanyang mga alagad ng mga dayuhan? Ang laki ng iyong apog. Lola, ganun na lang ba talaga kayo magpapabaya sa kanila? Pero ang pamilya Liu hindi ba mga alagad din ni Lola? Bakit naman niya kami papayagan na patayin ang mga Liu? Tama, 300 taon nang naglingkod ang pamilya Liu kay Lola. Hindi kaya masyadong mabagsik ito? Ang bawat salita at gawa ni Rafael Sison ay ayon sa aking kagustuhan. Karapat dapat patayin ang mga Liu. Hindi ikaw si Lola. Hindi talaga magsasalita si Lola ng ganitong mga salita o gagawa ng ganitong mga bagay. Ang lola na aming iginagalang, gagawin kaya talaga ang ganitong bagay? Parang may mali. Baka may kakaiba talaga rito. Binibigyan kayo ni Lola ng pagkakataon. Gusto niya kayong pagtibayin. Bakit hindi kayo magsumikap? Ang unang gumawa ang siyang may mas malaking tsansa na makuha ang pabor ni Lola. Kayamanan at karangalan ay hindi mauubos. Ano pa ang hinihintay ninyo? Mga duwag, takot na gumawa ng hakbang. Anong malaking bagay ang magagawa ninyo? Kung hindi ninyo kaya pumatay, ako na.
Huwag. Tatay Lola, Ang galing. Ang galing talaga. huwag. Hindi ko kayo patatawarin, bitawan mo ako, bitiwan mo ako, mga demonyo kayo. Huwag kang mag-alala. Ipapadala kita sa impyerno, isa ka lang basura na walang kalayaang gumamit ng iyong kapangyarihan. Ako ang may hawak ng kapalaran ko. Hindi ang langit, hindi ang langit. Babayaran ninyo ang buhay ninyo. Hindi, paano posible yon? Nagawa niyang basagin ang mga gapos ng puwersahan. Ito, paano posible ito? Baka siya nga ang ninuno. Nadaya tayo. Paano posible ito? Paano posible? Nakulong sa katawan ng isang bata. Paano posible? Muling nag-akit ng kulog mula sa langit. Sinira ang aking magic array. Ito ay talagang imposible. Nasaktan ang aking mga mahal sa buhay. Papapanagutin ko kayo sa inyong buhay. Kapangyarihang espiritual ng langit at lupa. Makinig kayo sa aking utos. Patayin ninyo sila. Bakit? Bakit huli na naman ako? Kasalanan ko lahat. Ako ang hindi nakapagtanggol sa inyo. Lin Yao, binabati kita sa iyong matagumpay na pagdaan sa pagsubok, umakyat at naging immortal, matapos ang maraming paghihirap. Sa wakas natapos mo na ang huling pagsubok. Pagdaan sa pagsubok at pagiging Diyos. Hindi ba sila ang aking pagsubok? Dandaang hirap ang aking dinanas. Ngunit hindi ko pa rin sila nailigtas. Ito ba ang tinatawag na kapalaran? Dahil ikaw ay malayo sa mundo, nag-focus ka sa pagsasanay ng matagal, ngunit hindi mo napansin ang halaga ng damdamin sa mundo kahit na may malakas kang kapangyarihan. Ngunit hindi mo tunay na naunawaan ang salitang pag-ibig. Ngayon nakita mo na ang hirap ng pag-ibig sa mundo naging tunay na Diyos. Ano ang saysay ng pagiging Diyos? Ang aking mga mahal sa buhay ay patay na. Ano ang gagawin ko sa posisyong ito bilang Diyos? Lin Yao, panahon na para umakyat ka. Doon ay mayroong iyong pinapangarap, walang hanggang buhay at walang katapusang kapangyarihan. Makakatulong ito sa iyo na malampasan ang hirap ng mundo. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Ang lahat ng mga minamahal ko ay namatay na. Ang pagiging immortal, hindi na ito importante para sa akin. Sige na, dahil ginawa mo ang ganitong pagpipilian. Ingatan mo ang sarili mo. Yaw. Yaw. Papa. Lola. Ang pagiging immortal ay hindi mas mabuti kaysa sa pagiging tao.